Magandang hapon po sa lahat po ng ating taga-kapinig at taga-subaybay ng Mission Action, Kwentuhan Legal. Muli pong ang ating tatalikayin ay tungkol po doon sa isang kontraktor ng Crystal Peak Estate na ito po ay proposed housing ng ating gobyerno, pero ito yung subcontractor yung Careland Development Corporation. Ito po yung dati nang inireklamo o dumulog sa ating programa, Mission Action, sa dahilan halos ilang buwan na, magtatatlong buwan na po, araw ito, na hindi sila binabayaran sapagkat nagkaroon nga ng billing statement, 10% lamang yung ibibigay sa kanya. Kaya yung kanyang pinagtrabuhan napakaliit. Wala. Tinapos naman nila kahit na yung kontrata na ayon at malay doon sa usapan sumunod yung ating dumulog sa inyong lingkod, Mission Action, kasama si Milo SJ Ventura, tatalakayin po natin ngayong hapon ito. Marami pong nagsasabi, kakagaya ng isang araw na tinalakay natin, yung mga kontraktor na hindi marunong magbayad sa mga subcontractor. Pababatiin nga pala, paki-like and share po sa aking mga taga-subaybay, sa ating programang Mission Action, para sa ganun, kahit paano matulungan nyo rin ang inyong lingkod doon sa like and share po. At salamat po, nung bumati sa akin kahapon, 2 beses kasi tayo nagbe-birthday. Unang-una, yung dalawa ho kasi yung kaarawan natin. Migo, isang March saka isang April, kaya maguguluhan kayo. Ganun daw yung mga naunang ipinanganak, doble ang birthday. Kaya, ito, sabi nga, unang bati ka agad, happy birthday ka. Kayo, talaga naman ito, kasamang Milo, bati ka muna sa ating mga taga-subaybay, taga-pakinig ng Mission Action. Salamat po sa lahat. Nawagi, mapunga ang ating hapon at mapag-usapan at sana makapag-settle po tayo ng mga problema ng ating kasamahan. Salamat po. Ayun, pababatiin rin natin yung ating si Sir Rick Jan, dahil isa po sa atin isa sa bahagi nung nag-complain na iparating yung kanilang hinaing. Yan po. Sir Rick Jan, bati ka muna sa ating mga taga-subaybay. Magandang hapon po sa inyo sir, at sa mga tagapakinig po na inyong pagnawa sa pagkakataong ito magkaroon na po ng kalinawan yung aming dinulog na suliranin po sa inyo. Sige po. Mamaya po, masisiyahan kayo at mayroon tayong ipapaliwanag, isasalaysay na kahit papaano sana naman tumupad yung ating mga nakausap. Ngayon, ito kasi kasamang Milo, ito yung complaint nitong CID subcontractor ang siyang subcontractor si Sir Ivan David. Siya po yung nangongontrata dito sa Careland Development Corporation. Nagkaroon sila Milo ng kontrata. Bagamat yung kanyang tinrabaho, sabi nga, alam mo ba, nakita ko yung picture ng Crystal Peak Estate Proposed Housing Complex ng ating ito po yung sabi nga, ang isang local kasi na may binigyan o inanuhan ng ating Pangulong Bongbong, naka-address yung 6.5 million housing backlog. Ito po sa beneficiary, itong bayan ng San Fernando, Pampanga. Ito po yung proyekto. Napakaganda po ng proyekto. Kaya lang, sabi nga, nagkakaroon ng problema dahil siyempre itong mga hindi naman nila, kukuha sila ng subcontractor, yung obligasyon ng tao bilang isang subcontractor, tinapos naman nila. Ang masakit po nito,
kahit na anuman pagbalabag o violation dun sa company, yung sa kanilang memorandum of agreement, wala silang nakitaan, wala silang alam. Nagulat na lamang sila nung patigilin sila at sinabi na ito, meron daw paglabag. Nung makausap ko naman, mabalikan natin si Engineer Roland, si Sir Engineer Roland, kinausap ko, in-interview ko by phone. Nakausap natin, kung inalam natin kung ano ang paglabag nitong CID bilang isang subcontractor, pinaliwanag niya na ito daw may paglabag tungkol doon sa sinasabing safety officer. Pero nung maitanong natin dito kay Sir Ivan, itong meron naman pala silang safety officer. Sa tingin ko, nung aking, sabi nga, pinag-aralan, para sa ganon, mukhang hindi nagsasabi ng totoo itong kaibigan nitong Kerland Development Corporation. Ito, mamaya tatalakayin natin, Migo, kung ano ba at kaano nito itong Kerland Development Corporation, paano naging kontrakto, paano sila lumabag doon sa kanilang obligasyon. Ito, kagaya nito, Megong Melo, pag ito ba yung kontrata, may paglabag doon sa kasunduan, saan ba ito dapat humantong? Ang kontrata kasi, una natin titignan dyan sino ba yung mga partido. Ang dapat na nagpapartido dyan ay yung CID. CID. Kontrata na ipakita ba sa'yo, Migo? Binasa ko yung maliwanag naman na pinirmahan nila yung kontrata between si CID, si Sir Ivan David na siya ang contractor at ito naman isang executive vice president na si Sir June Lacson. Yun nga ang at sila yung nagkaroon ng pirmahan na ito ganitong halaga ang kanilang kontrata na gagawin, na milyon rin ang kanilang napagkasunduan. Pero mga ilang buwan lamang, 3 billing o anong mga kabayaran, nagtataka sila dahil bumaba. Nung una, may kabilisan yung kanilang pagbabayad sa kanila o yung kanilang accomplishment, mabilis. Pero nitong mga huli na, nagkakaroon na ng mukhang bumabagal. Inabot na 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo at buwan na. Kaya nung makausap natin, nung medyo nagdadalawang buwan na, 3 na, na-interview natin si Engineer Ronald. Ito pala nagrekomenda kay Sir Ivan para sa kontrata rito sa housing ng gobyerno, o ito yung sinasabing backlog na dapat gawin. Pero ito under ng ito Migo, ito under ng DSOD. Ito ang secretary rito walang iba kundi si Rizalino. Ito. Itong si Jose Rizalino Acosar. Si Secretary Rizalino Acosar, ang pagkakaalam ko, dati ito, siya ang commissioner, dating chairman ng SAPSI. Nung maupo ang Pangulong Bongbong Rodriguez, naupo na siya bilang DSOD Secretary. Ang DSOD naman, ang kabuuan naman under ng SAPSI, National Housing Authority, National Mortgage. Ito yung mga sakop nila na departamento na pinagkatiwalaan ng ating Pangulong Bongbong para dito sa backlog na kapangangailangan ng ating mga kapwa Pilipino na magkaroon ng kanilang mga bahay. Napakaganda nito. Sabi ko nga, kung makikita mo, milong yung na-send ko sa iyo, yung napakaganda nitong housing to. Ang palad nitong bayan ng San Fernando, Pampanga, kasi isa to sa naging beneficiary para doon sa kanyang mga constituent na kababayan na mabibigyan ng pribilehiyo na bahay na talaga na sa mababang murang halaga. Ito po yun. Ito nga,
malaki ang naging problema itong dumulog sa atin. Kaya itong Megong Melo, sabi nga, yung ating na pag-usapan kung saan ba dapat dalhin. Ito pala, nung malaman natin, ito siyempre, ang walang unang may mananagot rito, itong mayor. Bakit kamo? Under niya po ito. Itong si Mayor Vilma Caluwag. Si Mayor, alam ko ito isa tong maayos at dito lang naman siguro nagkakaroon ng konting problema dahil dito sa itong sinasabing project manager ng nasabing proyekto, itong si Engineer Arceo, na matagal na natin, alam mo Migo, binigyan natin sila ng pagkakataon para bigyan yung kanilang side. Hindi lang 1 linggo, 2 linggo, inabot pa ng buwan na lagi natin tinatawagan. Maliban sa pagtitext na maaari namin magbigay sila ng kanilang panig para maibigay naman kung ano talaga ang hindi. Kasi tayo, bawat panig binibigyan natin Migo ng pagkakataon para hindi tayo maging bias. Unang-una, hindi natin sila kakilala. Pagdating sa ganitong ito, yung mga narinig tayo. Yung mga problema, kung nga itong ating mission action kwentuhan legal, talagang ang bilis ng pagbuloso, pag-akyat, Migo. Kaya naging nasisiyahan tayo, marami tayong tinatalakay ng ganitong usapin. Kagaya nung sa kahapon, natutuwa tayo dahil yung nabalik tayo doon sa pasalo. Natalakay natin. Ito naman, itong paksa natin dito, kanina, sa madaling salita, nakausap ko, tinawagan ko, yung pinagkakatiwala ng ating butihing mayor, Vilma Caluwag, si Ma'am Vilma, Mayor Vilma Caluwag, sabi nga, gusto ko sana natin na i-live para mabigyan ng pagkakataon. Kasi kawawa mantakin mo Migo, ikaw gusto mo kahit paano kumita, kahit paano. Bariya na nga lang yung kanilang kontrata, binariya pa. Di ba? Kawawa naman, ikaw, kita mo Migo, sa hirap at ngayon, pag ikaw nasa construction, alam mo, dugot pawis ang puhunan niya. Maliban, napakainit ngayon. Yung 1 oras o 2 oras ka nagbababad, kung ikaw hindi malakas ang resistensya, baka mag-collapse ka pa. Gano'ng nagtiis itong mga kababayan natin nagtatrabaho sa construction, pero hindi natin inaano sila. Pero sa totoo lang, Migo, sa gusto nilang mabuhay ng legal, ito nga yung masakit dito. Kunting halaga na ayaw pang ibigay. Pinagtrabaho man nila. Sabi nga ng ating kausap, ni Konsyal ng Bayan, ni Sergi, gagawa siya parang. Ipaparating natin. Gusto ko sanang yung yung ating napag-usapan namin kanina, nakuusap naman siya na kung maaari, wag na. Update na lang tayo. Pero ito pinararating natin kay Sir Ivan, si ID, na meron naman nakikita kong positibo na bagay na maaaring makuha niya yung kanyang pinaghirapan na hindi naman basta halaga. Talagang kung sa yung mga milyonaryo baliwala yun. Siyempre dito sa ating mga kababayan na gano'n na nag-uumpisa pa lamang na gustong mangontrata, wag naman nilang sabi nga sa ibang salita, wag naman nilang salbayihin. Kawawa naman. Hindi naman, buti nga, makikita mo dun sa kanilang estratehiya kung paano nila binalahura yung kontraktor, yung subcontractor nung nauna. Yung sinasabing gumawa, imbis na building 6, tama ba? Sir, building 7 sila pinagawa. Doon pa lang. Imbis po building 7 kami nakakontrata, building 6 po kami pinapagawa. Ayun. Troubleshooter po kami. Mantakin mo yun. Ngayon, sasabihin mo itong mga ito, walang accomplishment. Pinakita sa akin, alam mo, Migong Melo, ito pinakita sa akin yung kanilang accomplishment. Makikita mo, talagang na-comply nila. Ang problema nga lang, hindi ko maintindihan bakit ayaw nilang yung billing statement, sinachap-chap nila. Halos nag-abono na nga yung kontraktor.
Kung ikaw, naranasan ko rin. Alam mo, Migong Melo, hindi pa ako nasa media. Nagtrabaho rin tayo sa construction. Nangontrata rin tayo. Kaya yung may project pa, ang Abante Housing, ako nga ang isa sa nangasiwa doon. Kaya medyo may kaalaman tayo. Napakahirap noon. Tapos gaganunin. Kawawa naman yung isang araw, Melo, yung isang araw, isang linggo, na idili mo. Aba, napakalaking bagay yun. Imbis nakakain, hindi nakakain. Tapos sasabihin nilang ganito. Sa bagay, itong antayin natin, Mego. Pero meron akong narinig na nung tayo, Mego, yung ating alternative. Ano ba yung sinasabi? Alternative, Melo? Miko, meron doon nabanggit ko siya na meron ng tinatawag na alternative dispute resolution. Yan po ay pangkaraniwan. Yan po ay proyekto ng Supreme Court upang pangaunti ang mga kasong kanilang ididikit. Yan po ay pag-uupuin ng mga nag-oppose o magkabilang panig para matinig ng kanya-kanyang partido o kanya-kanyang batihan. Bago po pag-usapan sa korte, baka naman magawa na magkaroon sila ng tinatawag na settlement. Ito pong usapin na ito po ay iikot doon sa tinatawag na kontrata. So, pagkamat wala tayong nakikita kontrata sa ngayon, ang una natin dapat malaman ay kung yung CIT na represented by Sir Ivan David ay nakaharap po ba ninyo yung the Executive Vice President John Sacton nung magpirmahan kayo? Tanungin natin si Sir Rick. Sir Rick, kasi siya ang isa sa ating nakakausap. Nakaharap po ba? Sa pagkakaalam ko po, sir, hindi po. Hindi. Nung nagpirmahan, siyempre, hindi naman yung kontrata, yung MOA. Pinapadala po yan, sir. Hindi po sila personal din na nagkaharap. Okay. Mego, hindi daw sila personal na nagkaharap. Pero, kapwa, both side, may mga pinirmahan. So, ano po kasi yan, ang kontrata po kasi ay agreement o pagkakasundo ng dalawang partido at ang nakapaloob sa inyong kontrata ang siyang magiging gabay sa inyong pakikisalamuhan sa bawat isa. Anong rights and obligation ng bawat partido, dyan po matidiscuss yan. So, pangkaraniwan po, mga nabasa na natin na contract agreement, meron po yung mga provision katulad ng kapabanggit kanina na meron delay in payment. Meron din pong mechanismo yan. Dapat po nakapaloob yun doon. Sakaling hindi man nakapaloob, hindi pupunta po tayo doon sa pangkaraniwan ng mga batas yan. It is applicable yung civil law. Ang civil law po naman tungkol dyan sa paniningil ng pangutang, meron po tayong tinatawag na demand, letter of demand. Sa inyong banda, ang inyong letter of demand na lalabas ay yung inyong paggawa ng billing statement. Yun po ang lalabas na paniningil ninyo dito sa Kerlan. And si Kerlan naman, under obligation, pabalikan nyo ulit yung kontrata, is given so much a time to verify yung inyong tinatawag na billing statement. And medyo nahihirapan lang po akong ipagtugma itong ito dahil yung inyong pong hawak na kontrata ay kontrata para sa building statement. Tama po ba? Hello, Sir Rick. Opo, tama po. Okay. So, yung building 7 na subject of the contract, pero ang pinagawa sa inyo ay sa building 6 na ano po bang building 6? Meron din kayong kontrata? Bali po ang talagang nakapaloob po sa kontrata namin is Building 7. Nakagawa naman po kami sa Building 7. Pero pagkatapos nung parang kinailangan nila ng backup manpower sa Building 6, doon naman po kami sinalpak.
Okay. Mabukid ko po, no? Yung inyo pong paano, pag dumating po tayo sa punto ng pagtatanong, lumipat kayo from building 7, ng pagtatrabaho, lumipat kayo sa building 6. Pero pag tinanong po kayo, anong reckoning time o ano ang mag-uudyat na tigil muna ang trabaho sa building 7? Then kayo nahawak na mula sa area na nag-aatas na kayo ay kinakailangan gumawa po na sa building 6. Meron po ba kayo? Wala po, sir. Okay. Kumbaga, puro ano po yan, verbal na pag-uutos. Instruction po. Okay. Let's say for the purposes of discussion lang po, no? Ngayon, Webex. Inutusan po kayo ngayon na lumipat ng pagtatrabaho sa building 6. Mga nakailang panahon po kayo nagtatrabaho sa building 6 from the time na inutos? Kung hindi po ako nagkakamali ba, 2 to 3 weeks po. 2 to 3 weeks ang devote sa building 6. Opo. Yung period po ng paglipat nyo sa building 6, natural, gumawa na po kayo ng billing statement. Tama po ba? Tama po, sir. Okay, yung billing statement nyo po, nakasaan po doon na yung binibill ay yung building 6. Tama po? Tama po. Tama po. Okay. Yung inyo pong billing statement na naka-address sa Fairline, meron po bang EXA? Sa alam ko po sa bawat ano namin, kumpleto po kami ng detalye dyan. Kung halimbawa po, itong week na to, ito po ang cover ng billing statement na hinihingi namin, naka-ano po din yung petsa ng pinagtrabahuan namin. Okay. Ngayon, patungkol po dyan sa pamilya, kung kayo'y lumipat sa building 6, ang una pong naglalaro sa isip mo ngayon, paano yung po na-arrive ang amount para sa building? Bali po kasi dyan, base po dun sa kontrata, kung di po ako nagkakamali, nakalagay po sa kontrata, progress billing at per kilos po ng mga nagagawa namin mga bakalo na ikakapit namin. Doon po kami, yun ang magiging batayan para babayaran po sa amin. So, ibig sabihin, inatag yun ang ano ang contract sa building 7 at ginawa ng applicable sa building 6. Tama po ba? Tama po. Tama po. Alright. So, ito po, no? Strictly speaking, you started with building 7 na meron kayong contract. Opo. Building 6 ngayon, na nagpatuloy kayo. That is based on oral contract. Tama po, sir. Okay, yung oral contract po kasi, mga nagiging problema dyan, ordinary, ay yung pagpapatupad ng bagay na napagkasunduan orally. Okay, mabuti po gumawa kayo ng billing statement. Sana nawa po yung billing statement ay ginamit yung contract nyo para sa building 7 in reference para sa paggawa nyo ng billing statement nyo sa building 6. Kailangan po strict nyo na ipapakita yun para kung may pasihan kayo nung kayo'y gumawa ng billing statement para sa building 6. Okay po, opo. Meron po. Yun ang magiging dyan, no? Magiging issue dyan, paano natin may patpatupad ang inyong oral contract. So, dapat meron tayong pagpatikan at lalaman sa pag-usap nyo na ang inyong pinagbatihan ay ang existing contract na applicable sa building 7. So, pag dumating po kayo sa punto na kailangan nyo ipruweba ang inyong valid claim, i-claim nyo po yung number 1, kailangan maipakita nyo na kayo'y nakasan na lumipat ng type trabaho. Number 2, tapos kayo magtrabaho sa building 6, kumuha kayo ng billing statement, ginamit nyo batayan ng paggawa ng inyong statement ang
kontrata ninyo sa building. So, sana po naging gabay ngayon. At yun po kasi ang malamang na malamang na kailangan nyo mapatunayan para maituloy ang inyong case sa trabaho para sa building. Pwede pong makasabat, sir. Bali, siguro po, isa rin po sa pwede namin sabihin na pruweba na nagtrabaho po kami kay Building 6, yung mga daily activity picture po namin, sir. Ayun. Kailangan ko rin po yun. Daily report po namin, meron din po kami sa GC ng Kirlan at ng subcontractor. Diyan po. Itong kwento nyo na po lahat ng mga bagay na yan. Yan po ang magpapatunay na kayo ay naatasan na lumipat ng site. At yun po naman ang magiging batihan nyo na kung bakit naputol ang inyong pagtatrabaho sa building setting. Dahil naiisip ko po kasi baka later on sabihin naman kayo sa building setting. Nandiyan kung mata. Hindi malayo. Hindi malayo na yun ang maging katwiran nila. Nga pala, Migo, batiin natin yung ating mga si Mike Kaiser, si Elena Ricabora, Kadika Paros, si John Lan, it's watching, si Alvin De La Cruz, at si Dr. Erwin Dilim Dotore. Sir, salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Yun nga, Migong Milo, ito ang nakikita natin. Ang isa pang katanungan natin na dapat mantakin mo yung kanilang ginawa. Pinagtrabaho sila sa hindi nila dapat kontrata. Di ba, meron sinasabing breach of contract? Itong ganitong pangyayari? Breach of contract na sinasabi, maidedetermina lang naman yan. May pagka-inorira na ating binosisi yung kontrata dito. Ano mang paglabag doon sa kontrata, ay yan ang tinatawag na breach of contract. Hindi ba ito maliwanag na paglabag dahil pinagtrabaho sila dito sa building sa ibang building? Kasi hindi naman natin masasabi gano'n, kasi ano lang yan parang masasabi mo kung sinuspend that upon yung suspension of work sa building 7 was upon the request no mismong kakontrata ko. Na iniiwasan lamang ay dahil oral contract na yan. Baka gamitin naman yan na basihan para sa delay ka sa building 7. Kaya kailangan ng mapatunayan na yung paglipat mo ng working site ay sa pamamagitan ng maliwanag na pag-utos ng nagpapadota o pakontrata na ikay gumawa doon sa building. Kailangan po maliwanag yun na ma-establish. Ngayon, ano naman ang masasabi natin mapagpapadalyan na nila Sir Ivan? Sila Sir Ivan, tama yun. Kung ikay araw-araw, meron kang report doon na ikay katrabaho doon. Nang tumagal ng hanggang 6 na linggo. Kung mali ang iyong site of work, may dapat sabihin na nagkomentaryo na dapat yung pakontrata mo. Hindi yung bantang huli ka pa i-call ng atensyon na sandali, hindi yan ang pinagagawa ko sa iyo, bakit hindi ka doon ng trabaho. Okay? So, yan yung mga naka-document sila sa Rayman. Isa rin po sa mga katulong sa inyo yung report ng mga on-the-site pangkaraniwan, meron pong tao dyan, yung may-ari ito ng project para makakalaman na hindi tao na nasa loob. Yun parang attendance sheet. So, yun po makakatulong din sa inyo. So, anumang bagay, record of your presence, of your work, lahat po yan, yung dokumento nyo, importante po yan. Okay. At least meron tayong
mga amigo, sabi ko nga ito, aantayin natin itong maghapon na to, yung pangako ng ating butihing konsyal, si Consil Luigi, ng San Fernando, bayan ng San Fernando, Pampanga. Alam mo, nakakalungkot yung mga ganitong pangyari dahil sabi nga, imbes na mapabilis. Ako napansin ko, imbes na mapapabilis yung proyekto ng ating mga gobyerno, itong mga kontraktor ang nagiging isa sa, siguro, maaaring dahilan para lalong, baka mamaya kung ganito ng ganito ang nagiging orientasyon o naging nangyayari, baka tamaan yung mga building, baka mamaya, siyempre, iba-iba ang gumagawa. Alam mo, pag sa ganitong mga pangyayari, yung mga iba-ibang gumagawa, pabago-bago, umihina yung kalidad. Di ba, Migong Melo? Well, ayon dun sa mga experiences natin sa ganyan, meron po naman required yan. Bawa, kung anong PSI ng Senado ilalagay, meron pong record yan, yung sukat ng mga materials, yung rebar, o kaya yung work, no? So, lahat po yun, meron yung, kaya nandiyan yung ating mga inhinyero na siya dapat expert ng mga bagay na yan. Yan po ang inyong katutunayan o katatayuan na yan ang totoong pumasok sa posting yan o sa trabaho trakturang yan. Kayo po ang magpapatunay, kayo ang manunumpak. Yan po ang purpose ng pag-andyan kung bakit nandyan ang mga engineero, arkitekto at lahat po ng mga takibat na tao sa proyektong yan. Kaya ang ating pong trabaho ay ating seryosohin. Dapat po ganyan. At in-expect na natin na lahat yan ay patiwagay na magkakaroon ng ugnayan, pinagpapagawa at gumagawa sa pamamagitan na merong maliwanag na kontrata between the parties. Ito nga. Yung nakita natin, talagang ayaw ko, dapat ito makarating nga kay Mayora. At maging sa yung ganito, maliit pala, nakakabahala na. Kung halimbawa, alam mo, Migo, nakarating kasi sa atin na hindi lang pala itong contractor to ang ginawa nila ng ganitong sistema. Nagtataka naman ako, sabi ko nga, yung kausap, bakit? Dapat yan nakikita ng ating, kasi mismo ng bayan ng San Fernando, Pampanga, at sa ilalim ni Mayora, sila dahil ito yung project na kanilang ibinigay mula sa gobyerno na magbibenepisyo ang bayan ng San Fernando. Hindi po ba? Yun yung naano ko rito, na parang ito yung nakikita ko. Kung ganito, yung lagi ang ginagawa na hindi lamang, nabalita ko, hindi lamang 1, 3, 4 na kontraktor na ang ginagawa nitong kinukunan natin sila ng pahayag, ayaw naman magsalita, lalong-lalo si Engineer Arcillo, na sabi ko nga, sir, bukas po yung ating programa para sa inyong panig. Kung ito, lumantad na, hindi naman ito magre-reklamo kung hindi ito, hindi nila sinusunod yung kontrata at yung kabayaran na dapat matanggap nitong kontrakto, makuha nila. O kaya nakarating sa ating programa ito, kaya ito muli, tinatawagan ko ng pansin. Ito, at least nakarating na siguro kay Mayora, paparating pa rin natin ito kay District Secretary. Ayan, di ba? Para, alam ko naman tong kaya nga naupong District Secretary yan, si Resilino Acusar, noon pa, talagang matino itong government official na to. Pinagkatiwala, 6.5 million project housing ng gobyerno, ipagkatiwala mo, sana naman, ang unang-unang naano ko rito, sabi ko, apakaganda. Sana ma-actionan ito ni Mayora. Dahil siya talaga ang unang dapat managot. Dahil mga under niya to, yung proyekto, hindi man to private. Akala ko kasi ito, privado, ito pala, gobyerno. Natural, dahil ito ibinigay sa local government, ang Mayora ang siyang may bahagi rito na dapat mabigyan
binabati ko nga pala yung ating si Ed, Ma'am Ichilda Sigua at si Alfredo Bicoy ng Manila Bulletin. Kasalukuyan nanonood sa atin. Magandang hapon po. Yun nga, amigo, ito naman, ito nga, ang pagkakaalam ko, pinatawag na si Sir Ivan na sa Office of the Mayor. Ito sana mabigyan na agad ng solusyon para sa ganun. Matapos na itong programa to. Kung kailangan pang makarating, dapat hindi na sa kanila. Sabi nga nilang isang konsyal, hindi na dapat, sabi ko nga, mabigyan naman na, sila ang may direktang, may pananagutan ito. Kung ganito, kung hindi pa dadaan sa ganito, na ilalapit sa media, ilalapit sa ganito nating hindi pa aksyonan. Di ba? Kawawa naman. Isang linggo, 2 linggo, 1 buwan. Napakabigat ng obligasyon mo. Kung ikaw, maliit na kontraktor, buti ko, yung malaking big time kontraktor na, pag tinamaan, talagang hilahon. Di ba, amigo? Ay ipasok lang natin na ang una nating obligasyon bilang sa ating public service na ito ay magbigay ng pagkakataon ng mga partido na hindi nagkakasundo. Pagbigyan natin makapag-usap sila. Dahil sa pag-uusap po, sila po nagsisimula ang magkakaroon ng agreement o settlement. No? So, sana huwag pong masayang yung mga pagkakataon na ganito para po maagas nyo at makalagpas na. Parang makabalik na naman yung problema yan. No? At yung mapagtuan at pagkatunduan, matinig ang kanyang panig at dahilan ng bawat isa para po magkaroon ng resolusyon. Alam po natin na ipatiwasay ng pagkatama sa ating sipunan para hindi na natin masasad ang problema ng ating bayan. Ayun. At least medyo ayos itong natin, amigong Melo, para yung maging aral ito naman, sabi ko nga sa atin, yung ating mga iba pang kontraktor, may pa nating kababayan na gustong kahit pa paano maging isang kontraktor, negosyante, magsilbing aral tong ating programa na magabayan sila na susunod, wag na silang mabiktima. Sabi nga, lesson learned. Di ba? Pag sinabing ito yun. Kung wala tayong karanasan o wala tayong magbibigay na kung hindi tayo magiging biktima, saka lang tayo nagiging nagigising. Kasalukuyan nag-ating si Armando Santos. Yun. Kaya yun, marami rin mga inilalapit sa atin kagaya ng mga ibang mga problema. Kaya sabi ko nga, sana naman maiparating ulit, nananaguan tayo kay Mayor Delma Caluwag. Mayora, baka pakitulukan na po itong problema ng ating kababayan si Sir Ivan ng CID subcontractor. Hindi po ba? At kay Sir Rick naman, Sir Rick, ano ba ang pamunga? Wala na hindi na kayo, kasalukuyan pa ba kayong tatrabaho? Sa totoo po niyan, sir, yan po ang isa pa sa mga nakakasama ng loob sa amin na masyadong ginawa kaming timawa ni Sir Arceo. Kasi po, pagkatapos po namin mag-usap ng huling pag-uusap, ang sabi na po sa amin, ibabalik niya kami after 2 weeks, antayin niya lang, isasalpak ulit yung team namin. Sir, hanggang ngayon po, ang safety officer namin nandiyan po sa site ng Careland sa compound. Hindi po namin mahugot-hugot dahil umaasa po kami na pababalikin pa rin po kami. Ayun. Kasama ng mga tauhan namin manggagawa. Na kahit ano pang notice po, wala kaming nare-receive na kung terminate na kami, i-terminate na kami, bigyan kami ng kopya, malinaw na po sa amin, maniningil na lang po kami. Pero hanggang ngayon po, wala kami anumang dokumento galing sa kanila na kami po inaalisan na ng karapatan na gumawa po sa proyektong yan. Ayun, ang isa sa masaklap dyan, Megong Melo, mantakin mo, Megong Melo, kung ayaw na, kung may magagamit nila na dapat sana, nakakapangontrata na sa ibang lugar,
O, di ba? Yung isang linggo, sabi mo, isang araw na matingga, may pamilya ka, may pinakakain ka, kawawa naman, saan mo kukunin yan? Makakaisip ka na hindi maganda dahil ang pamilya, alam mo naman dito, kita mo dito sa mga, pag may nahuhuli, walang dahilan, nagugutom yung pamilya, pagagamot yun. Ito, ang titino, magagaling ng mga trabahador. Ito talagang, dapat ito, lalo pang, dapat ito masamahan natin para ano ang talagang naging problema itong si Engineer Arceo at itong contractor na si John Lacson na siyang Executive Vice President. Dapat makausap rin natin. Pero hayaan nyo, Sir Rick, hindi kami papayag na hindi mapuntahan at makausap si Mayora para masamahan kayo itong problema nyo. Kasi kung hindi ito, kung hindi natin gagawin pa. Sa katunayan po, para kami ay hindi sumira sa anumang napagkasunduan sa kontrata, nananatili kaming umaasa at hindi umaalis din sa kailang katunayan nandiyan ang safety officer namin na patuloy kaming gagawa kung talagang bibigyan po kami ng pagkakataon. Ang problema po, nilagay po kami sa floating pa po. Migo, ano ba ano sa tingin mo, ano sa basa mo? Kita mo naghihintay sila buwan na. Yung kontrata nila, wala ni anuman notice. Dapat na, di ba, amigo? Pag sa isang kontrata o ano pa man, pag hindi na ayon o ayaw nila sa iyong serbisyo, dapat binibigyan ka ng notice o ano pa man memo para at least, ikaw, Juan de la Cruz, yung iyong gawain, dito hindi kayo nakakomply, hindi na kayo naakma sa ganitong paglilingkod o trabaho. Di ba, amigo? Makapag-komentaryo po ng konti, no? Sample ko po dyan ganito. Kontrata po yan. It is a binding contract. Pero may binding contract sa kanila. So, ihanin tulad po natin sa sitwasyon na ito. Kayo po ay tumawag sa isang taxi. Ang taxi tumabi dahil inyong tinawagan. Nung huminto ang taxi, ang dahilan ng paghinto niya ay iyong pagkaway. Sa simpleng pagkaway at sa simpleng pagtabi, meron na pong kontrata. Nagkasundo kayo na kailangan mong galhin ka from one place to another at the taxi driver ay may obligasyon to bring you from one place to another. Ngayon, sabihin natin sa sitwasyon na yan, na ikay nanatiling pumupo lamang sa taxi at hindi mo sinabi kung ng kapatungo. Ano po ang normally ginagawa ng taxi driver? Nababa ang metro. Diba? So, sa pagbaba ng metro, tumatakbo ang oras niya dahil handa siyang maglingkod. Hindi ka nagbibigay ng utos, kaya siya nanatili. Sa tingin niya, titigil po ba yung metro? Ibig sabihin, kasama Migo, yun nga, may obligasyon bayaran. Bayaran itong contractor na Careland Development Corporation. Tama ba? Oo. Yung atas kayo na manatili maghintay, that in itself is a proof na meron kayong kontrata. So, kung pwede ayaw po sa pananaw po natin, magpadala po kayo ng umaga satisfied fee sa kanila. Dahil natural po na meron namang kaukulang yun, fee. Dahil bagamat wala kang inuutos na aking gagawin, sinabi mo manatili ako ready to serve habang iyong natatan na on standby. Yan po. Siguro, yung how to determine yung amount na yun po, hindi ko na mabibigyan ng ano. Pero ang sa ating pananaw, meron na kayong standing contract, hindi ka nag-entertain ng ibang customer dahil nakalaan na ang iyong oras para sa kanya at ikaw may specific instructions to stand by. Therefore, there is a right to claim. Meron po kayong kaukulan na
lahat may natatan na manatili and wait for further instruction. Ayun. Sir, meron bang iniwan siya o ano si yung Kerlan Development Corporation? Sa totoo po, dahil sa medyo natatabangan hindi na po masyadong naniniwala sa mga sinasabi ni Sir Arceo. Yung huli pong pag-uusap namin na yan, ginawa ko pong i-record yan bilang batayan ko po sa darating na panahon kung kakailanganin ko pong ilabas yan. Kaya malinaw po sa voice record ko ng pag-uusap namin o ng pag-meeting namin, maririnig po dun sa voice record ko kung ano po ang ginawa niya sa amin. Mag-standby kami within 2 weeks. After 2 weeks, isasalpak namin kayo sa ganitong era, sa ganitong area. Pero hanggang ngayon po, walang nangyari. Ayun. Migong Milo, di ba yung ganyan, talagang 100% na may danyos silang babayang Kerlan? Well, so that news kasi, ang sigurado tayo merong sa sitwasyon nila, Terry, the mere fact na pinag-time mo, meron pa ng pagkakayaman. Yun nga, maliwanag pa sa sikat ng buwan. So, kung halimbawa, supposedly, merong magagamit na 1,000 piso sa araw nito, hindi ka nabigyan ng 1,000 piso mo, kailan yan ay may kaukulan na interest at tandaan mo natin yun. Kasi marami kang pwede mag-ipong ngayon sakali. Ayun. At least ano? Ayan. Matesay yung mga bagay. Medyo maingay. Medyo meron nag-static. Siguro, kay Sir, yung ating, at least naiparating na natin. Nakausap na natin yung mga dapat nating kausapin. Pero ang meron pa tayong isang dapat iparating sa kata dito, maaari sa DSO, kay Secretary Rizalino Acosar, yung ating magaling na sekretary, para mabigyan na aksyon to. Sabi niya, malaking bagay na, malaki ng perwisyo inaabot nitong ginawa nitong Kerlan Development Corporation. Sige, balik rin yata natin pangyayari, di ba, Sir Arceo? Kung kayo ang kontraktor, subcontractor, ginanong siguro, ano ang mararamdaman mo? Di ba? Di ba? Siguro naman, nako, sabi niya, huwag mong gawin ng hindi maganda sa kapwa mo. Dahil, nako po, balita ko, senior ka na, baka, ayun sinasabi natin, sir, huwag naman kayong mag-agabyado ng kapwa natin. Yung tao naghahanap buhay ng legal. Nanonood po sa atin si Sir Arman Santos at si Rizal de Caonca. Ayun, kasalukuyan nanonood sa ating discussion, ating usaping pintuan legal. Yun, merong migo, ito, umabot na naman tayo sa punto na oras ng ating dapat, dito sa problema, ano ang pasasabi mo rin, pinang natin Ang masasabi natin, always be guided by your contract. No? Dahil yan po ang inyong Biblia sa pagitan ng dalawang partido. Kaya anumang pag-usap, make sure na klarado ng rights and obligation ng bawat isa. At yan po ay pinakamaganda na mainam na ilagay nyo sa written. Para meron po kayong mapagbabalikan. Ito ang aking napagkasunduan. Ito ang aking obligasyon at ito naman ang yung pag-legal. At po ang mga importante dyan, sir. So, usapang legal, lagay po natin black and white ang mga bagay para wala pong naliligaw bawat partido. Ayun. Sir, manawagan ka para at least mapakinggan naman nila yung panig at yung CID contractor para makarating kay Mayora at sa mga kinaukulan, lalo na sa pangtanggapan ng DSO. Actually kanya, kinukontak ko, nasa meeting daw yung ating dapat kausapin, yung nasa DSO.
na kasalukuyan silang may meeting kaya hindi natin na nakasama dito sa talakayan natin. Sa susunod siguro, baka makasama natin na ongoing daw yung kanilang program, meeting. Sir Rick. Magandang hapon po ulit at salamat po ulit sa pagkakataon. Kami naman po, from the beginning, wala po kaming ibang hinangad o ginusto, kundi magkaroon ng mabuting pag-uusap, pansinin yung anong mga hinaing namin ibigay yung para sa amin. Hindi naman po kami humingi ng sobra. Ngayon, umabot na po ito sa ganitong sitwasyon, sana bigyan din po kami ng pansin ng mga kinauukulang otoridad para matuldukan na po itong problema at hindi na maulit sa iba. Sana po buksan din nila ang administrasyon ng sinasabi nating panic para makita nila kung ilan na po ba ang sabkong na pumasok at lumabas dahil nahirapang maningil. Sana po matulungan hindi lang kami, kundi mga susunod pa para hindi na po magkaroon ng ganito pang problema. Salamat po ulit at more power po sa inyo, sir. Ayun, salamat po. Kaya last parting natin dito kay yung ating bituhin mayor na si Belma Caluag. Mayora, ma'am, baka pakipansin at lalong-lalo na po yung ating konsyal. Nakita ko yung kanyang kalooban, talagang gustong makatulong. Nagkausap nga kami, tanungan kami. Hindi pa man ako, nagpapasalamat na ako sa kanyang aksyon. Kaya antayin po natin yung kanyang response o yung kanyang masasabi, update kung ano na talaga ang nangyari. Kaya muli po, itong Mission of Quintulaga, kung nakikita po, paki-like and share po yung ating programa. Paki-like na lang po. At para sa ganun, tuloy-tuloy po, lalo yung masuportan yung ating programa, Mission Quintulaga. Ito, kasamang Miko, nung isang araw, napagkwentuhan natin. Sabi ko nga, itong ating kwentuhan lugar, kailangan rin tayong pagdating dito sa ating ipinaglalaban na dapat ma-involve ang bawat Pilipino dahil dito sa ipinaglalaban nating West Philippine Sea na kung maaari lagi na lang tayo narinig ang katotohanan, ang tutunan, umaaksyon naman ng ating mga nasa nanunungkulan. Ang totoo, nagkakaroon ng protest. Sabi, diplomatic protest para matawagang pansin yung ating umaangkin sa ating talagang pag-aari ng mga Pilipino, di ba? Na yun, kung kailangan, nakita lang naman nila na marami ang pakinabang doon sa marami. Ang totoo yan, mga bahura natin, talagang sinisira na. Sabi nga, yung marami na. Yung ba, alam po, yung mga bahura natin na sabi, naka-reserve, marami na. Malawak na yung nasisira. Ano kaya ang nagiging aksyon na ayun talagang makatotohanan na aksyon. Di ba, Migo? Oo. Actually, challenge po yan. Sa pag-aaral sa mga legalidad ng mga bagay-bagay. Meron pong isang prinsipyo na sinasabing ang isang estado ay hindi mo maaaring katutuhan na hindi siya lumaba o bumaba sa level ng isang citizen. No? Kaya nga yung sinasabing pag ikaw ay nagsampa ng kaso versus isang estado at ang estadong yun ay sasampahan mo ng kaso sa sarili niyang jurisdiction ay wala yun. So, sa ganyang paraan, iisip po natin, ano po ba magagawa natin? Ang gagawa po natin, although limited po ang knowledge ko sa bagay o sa bagay na ito, pero sa tingin ko naman, maaari kang gumawa aside from diplomatic process. Pag hindi po natin halimbawa gamitin natin yung pagkakataon natin. Tayo po sa pagkasalukuyan ay i-scrutinize no tinatawag na International Criminal Court, ICC. Bakit hindi po natin imbaling doon? Kaya lang, Migo, mapunta, tayo, alam natin na yung ICC natin, kumalas tayo doon.
meron namang tinatawag na at one point kumalas tayo. Pero ang unang tanong, halimbawa maaari kayang hindi ba nila may makukonsider na yung pag-yurak sa ating environment ay krimen. Maliwanag na maliwanag. Baka naman maaaring tumunan din ang pansin ng mga bagay niya rather doon sa mga internal problem ng PNP. Baka naman maaari. No? Kailangan kasi natin ng kumbaga ano lang ito kung ibababa natin kumbaga sa ibang ihalintulad meron kang isang grade 2 estudyante inaaway ng isang college student. No? So, ihamak naman na siguro kailangan ayudahan yung bata. No? And kumbaga, lagyan ng issue na ang develop na yan, ilagay sa tamang lugar at doon natin pag-usapan on a level cooler no? Panawagan naman natin sa siguro sa kabila sir, kung mga sir ang meron niya tayo sinasabing pag-usapan naman natin. Huwag nyo namang daanin sa lahat. Ayan. Yung pambubuli nga, talagang makikita natin yung kanilang pambubuli, talaga naman buti na lang, may nahon ng, kung siguro, tayo, ayawan ko, kung siguro, nung pa, delikado, nakita mo yung bangka, nabuisit yung ating kababayan na mangingisda, yung kanilang lancha at magandang pinahabol ng pinahabol. Kahit manong-mano hindi sila nakahabol. Tuwan-tuwa ako nung makikita kong naghahabulin yung dalawang yung China at yung bangka ng Pilipino. Paano na tayo? High power tayo. Naku po. Kasalukoy nanonood yung ating kay Sir Jerry Ebasco. Talaga naman ito mga talagang respetadong tao. Si Jericho Bigayan, kasalukoy nanonood po sa atin. Yan. At yun nga, di ba, amigo? Sabi ko nga araw kung ito ibubuanuhan natin. Mga magkikwentuhan, legal lang naman tayo. Siyempre, baka hindi lang baka sakali, maaari itong programa natin, panawagan natin doon sa ating mga Pilipino na talagang hindi lang magkaisa, anuhin natin yung mga nanininuno sa ating lugar na humakbang ng talagang konkreto na lagi na sa atin, napapansin natin pagdating sa atin, nakita mo ang ibang bansa, pag ang binuli nila ganito, talaga yung isang tao na kinuha nila. Kung gumawa ang malalaking superpower, hindi obra sa gano'n. Tayo, kung ang Pilipino talagang, sabi nga, ang katalinuhan at napakamakumbaba. Wala nang tatalo sa atin, Milo. Pagdating sa pangunawa, mapakumbaba ang mga Pilipino, di ba? Naipakita naman natin after 300 years of being subject ng Espanya. Oo naman. Kita mo, nag-iwan pa rin nga sila ng mga kagaya ng, ang iniwan sa atin ng Amerikano. Di ba? Yung institusyon ng UP. Yung maging liberty. Di ba? Lahat na sumakot sa atin, may iniwan na aral. Ewan ko ito. Alam ko itong sa bagay, itong bansang China, talaga naman noon, talagang ang kanilang kaisipan, mangangalakal. Ang una siguro
dapat natin ipakita bilang mga Pilipino ay ipakita natin na tayo ay nagkakaisa. Tigilan na po natin yung bangayan, yung pagalingan. Ito naman kumbaga nasa sa isang sitwasyon lang tayong lahat. Isa lang po ang ating bayan. So, mahalin natin ang ating bayan. Makita natin ang ating pagmamahal sa bayan, pamamagitan ng pagpapakita. Ako, ang stand sa stand ng 100% dito. Oo. Sorry po. Ang Pilipino ay nagkakaisa nakungkol sa stand sa West Philippines. Totoo yan. Amigong Milo. Para napakaswerte napaka-ano natin, alam mo, sabi, napakapalad natin, alam bakit? Nasa natin yung natural mineral, nasa atin na lahat. Naiingitan mga bagay na ganyan Oo, wala. Iba sa iba, puro yelo, puro ganito. Tayo, meron tayong sinasabi ng ano. Dadalo lang ating ano, isang tag-araw at tag-ulan. Di ba? Pati yan ang ng ating mga kalapit bansa na ang Pilipinas ay never na naging maramot. Yung nga dapat makita natin dito mga karating natin ano, itong ating mga nambubuli sa atin na talaga naman na aywan ko ha. Kita mo naman ang atin, madating ano tayo sa sports, makita mo kung gaano kagaling. Halos pag-usapan na lang sa sports ano. Pagdating sa basketball, kita mo, di ba, Migong Milo? Doon na lang sana. Pag-usapan po kasi pagka yung mga bagay na ingat-yaman din ng ating lahi. Sa bagay, tayo, ano na tayo? Ilang ano na lang. Yung mga ating mga millennial na papalit sa atin, dapat yung nakikita na yan. Mabigyan na ng pansin. Yun ang dapat natin pagtuunan. Di ba, Migo? Sa bagay, ito na, Migo mo Migo, sumapit na naman yung oras natin. Bukas, muli. May ano natin. Yan, mga talentadong Pinoy, sabi nga ni Lepil. Ayun, muli na naman tayong pansamantalang nagpapala. At unang-una, yung ating salamat doon sa ating naging bisita, yung ating naging kasama sa talakayan ng ating banggitin ko po, yung ating si Mel Esplana. Kasalukuyan nanonood po sa ating talakayan. At yung Ahon Foundation, sa Sabado, naimbitahan tayo doon, Megong Milo, marami tayong tatalakayin dahil meron na personal natin makakausap yung pinaka-chairman nila na si Nora Abyong. Yun. Dadalawin natin at pupuntahan natin kung ano ba yung ating kanyang nilalapit sa kwentuhan legal. Sa Sabado po, andun po tayo sa kanila para mapagkwentuhan rin naman at maaari sa Lunes, yun ang maging talakayan natin. Sige, Megong Milo. Dahil sa muli, pag-iingatan po niyo mga sarili at patuloy natin mahalin ang ating bayan. Ayun. At hindi ko makakalimutan, batiin ko yung ating masipag, yung ating kasamaan, admin ng ating programa. Walang iba si Lepil. Ayun, sana biyayain pa itong taong to para lagi tayong nasusubaybayan sa ating programa. Diba? Sa lahat po ng nanonood, paki-like and share naman po yung ating programa para sa ganun ituloy-tuloy po. Lalo kami sisipagin ng aking partner at Migo, walang iba si Camilo S.J. Ventura. Muli po sa susunod natin talakayan, ang mission action, laging yung kaaktibat,
Sa lahat ng panahon, lahat ng oras. Yun po. Mabuhay at magandang hapon po sa inyong lahat.